Ma'am, before ko makalimutan si Warden Sabiniano, I have received information. Before natin puntahan ito at iwanan muna pansamantala itong aspeto ng pagsambulat ng pahayag ni Colonel Odi Mongao withdrawal of support, active senior colonel of the AFP from Marcos as Commander-in-Chief. Speaking of Sabiniano and Bikutan, yung kampo nandun nakakulong ang top terrorist leaders na si Vic Ladlad, Adelberto Silva, sila Villarico, sila Rica Sambre, among others. Ang iba na palaya na, ma'am, no? Si Gamara lumaya na. Si Alcantara lumaya na. Ma'am, si Chantal Asecoche, yung nahuli na nagkukubli sa hukay na 500 meters away lang sa enkwentro na may namatay na estudyante from Pamantasan ng lungsod ng Maynila, ay nag-visitation and immersion pala dyan sa jail. I-verify natin. So tama ka, she came from the US, na-recruit ng CPP, NPA, NDF Front Organization, Anak Bayan, at Kabataan Organization sa Maryland, sa DMV area. Yan ay DC, Washington, Maryland, Baltimore area. Graduate ito ng psychology. Na-recruit ng CPP Front Organization hanggang naging Kabataang Makabayan, naging underground, dineploy for immersion 6 months sa Pilipinas or 1 year. At parang kagaya nung panahon, ma'am, naalala mo si Miles Rojas, na hindi din daw NPA nahuli doon sa Tarlac na enkwentro at pinalabas na ang masama pa ang Army. Ito rin si Chantal ay dumaan dito sa sinasabi mong immersion program na ini-sponsor pa ni Warden Sabiniano at ng BGMP sa Camp Bikutan. At walang ginagawa ang otoridad ng gobyerno, ang mga kabataang ito, even pati ang mga estudyante ng Pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kaya sila napunta bilang NPA sa Mindoro. So imagine isang PhilAm na bata na nandun sa Amerika, ni-recruit, pinadala dito, at buti na buhay pa siya sa enkwentro sa Mindoro, and yet palalabasin nila ng Kabataan Party at ng Anak Bayan at ng Gabriela at ng ang ACT Teachers Makabayan Party na group ng CPP, NPA, NDF na immersion researcher ito sa hanay ng mga katutubong mga mangyan sa Mindoro. Yan ang kwento nila, Ma'am Lorraine. Pero ma'am, before natin puntahan yon, baka may gusto kang idagdag muna dito sa kay Colonel Odi Mongao, then we proceed to that. Teka muna, may dadagdag ako doon. Yung sa Abra de Ilog. Nalulungkot ako kasi nakarating ako dyan dahil sa NTF LCAC. Ilang beses ako pumunta dyan kasi meron dyang barangay development program. Tama. So ilang eskwela yung pinuntahan namin, health centers na inayos at nabuo siya, no? At talaga my experience there was so moving talaga na nagpapasalamat yung mga katutubo na meron na silang eskwela. In other words, no, during PRR this time, it was getting better, no? Talagang bumubuti at talagang, and then now we're hearing this again. We're hearing this again, di ba? Kasi, and then another aspect pa, no, during PRR this time, pumunta ako sa Amerika, pumunta ang LCAC sa Amerika, kausap namin ang mga kongresista, yung US Congress, US Senate, to tell them, no, to divulge, no, na bigyan sila ng information na dito sa Amerika ngayon, nandiyan na ang Bayan Muna, Gabriela International, LFS, lahat nandito na mga teroristang organisasyon yan na nire-recruit yung mga anak ninyo. So now we see it. And all that stopped during PRR this time. But because we have a president who's a traitor to his own country, na kinaibigan ng CPP para lang makapagtagal sa poder, 'di ba? Para meron siyang attack dogs sa mga Duterte. Ayan, ang meron na namang mga batang namamatay, 'di ba? So at the end of the day, no? At the end of the day, it's really the responsibility of Bongbong Marcos, this president who is a traitor na nakipagkuntsabahan sa CPP at masyadong duwag. Hindi man lang niya masabi yung pangalan na CPP, NPA, NDF. He's not fit to be president. Talagang talagang grabe na. Di ba, Eric, bigla na lang tayo na lang biglang kami ang kalaban. Ganon. Grabe yun. Tama ka, ma'am. And speaking about, balikan namin yan ni Ma'am Lorena kasi may question from 3 days ago, ma'am, na ang panawagan ng karapatan na piyansador ng NPA at NUPL, mga grupo nila sa party list, surface Chantal Anicoche. As if ito'y dinukot. Yun pala, ngayon release na.
kasi Yeah. na-capture na sa labanan. Kasi simple lang ang tanong namin sa inyo ni Ma'am Lorraine eh. Huwag nyo kaming bulahin at ang taong bayan, huwag nyo kaming bulatikin. Paano siya nakarating sa Mindoro? Eh, taga Maryland ito, taga Baltimore. Eric, ikwento mo. Napunta sa Mindoro. Eric, ikwento mo ano ang karapatan at ano ang NUPL. Kwento. Yes. Okay. Ang karapatan po ay binuo specifically ng Communist Party of the Philippines bilang front organization. Ang kanyang mukha na dinadala at maskara, Human Rights Group. Yan sila Cristina Palabay, yan sila Tina Palabay. Ang purpose nila ay magkunwaring human rights workers and human rights defenders. Kaya nga itong kulukoy na Benny Abante at Laila de Lima, gusto nila magpasa ng Human Rights Defenders Bill o law para daw protektado ang human rights workers. Kulukoy! Ginawa talaga nila yan na maskara ang human rights workers para makapanloko, para magamit nila na excuse para sakyan ang Commission on Human Rights at tuwing may enkwentro ang gobyerno at NPA, sila ang tagapagtanggol ng NPA. Sila ang tagapagpiyansa. Patanong. Ma'am, go. Bakit hindi naman CPP si Abante at si Saba, di ba? So, bakit sila, paano minaniobra ng CPP na itong dalawang baliw na ito ay magfa-file ng bill that will guarantee the protection of the CPP, NPA, NDF? Eh kasi nagpaloko sila dahil against Duterte sila, ang NTF-ELCAC daw na program na nag-i-expose ng karapatan at mga so-called human rights defenders ay red tagger. Kaya kailangan protektahan ang mga hinaharas ng programa ni Duterte na NTF-ELCAC. Yun ang common agenda ni Benny Abante at ni Saba, Laila de Lima. Kaya sumakay sila sa CPP, NPA, NDF. Pero alam ba nila na mga CPP, NPA, NDF ang kaharap nila? Yes! Alam nila. Kasi kinausap natin sila at nakaharap natin yan sila. Sila na si Benny Abante, kasama ka doon, Ma'am Lorraine. 2 oras pa. Sa opisina niya. Tapos sasabihin niya hindi niya alam, tarantado siya. Alam niya. At bakit siya nagpapaloko at nagpapauto, kunwari? Dahil interest nila na wasakin ang mga programa ni Pangulong Duterte at palabasin na masama. Kaya nagagamit din ng CPP, NPA, NDF. So ang karapatan is CPP created, CPP front organization. Ang purpose niyan, piyansadorya ng NPA at tagapagtanggol using ang concept of human rights. Kaya sa Commission on Human Rights, huwag kayong magkunwa-kunwarian na hindi kami nag-briefing sa inyo nila Ma'am Lorraine at nung panahon ng NTF-ELCAC during the time of former President Duterte. Sapagkat alam nyo na ang karapatan ay organisasyon na pinamumunuan, pinupunduhan at kinukumpasan ng Communist Party of the Philippines at yan ay konektado sa buong operational spectrum ng CPP, NPA, NDF. They are a terrorist front organization pretending to be human rights workers. Ganon din ang NUPL. Karamihan sa kanila namumuno ng NUPL, mga dati ng miyembro ng Communist Party sa kabataan. Naging abogado sila, tinipon sila ng Communist Party at pinuo sila bilang law firm o company na o lawyers company ng CPP, NPA, NDF. Kaya tama yung post mo, ma'am, sa nakaraang Facebook na ang mga nagsumpang o manunumpang abogado na mahigit mga 3,000 ang nakapasa o 2,000 ay dapat wag silang magpauto sa CPP, NPA, NDF na sumama sila at magpaparecruit sa front organization na NUPL. Ito ay binuo ng Communist Party upang lumangoy sa mga abogado at para magkaroon sila ng tinatawag na Legal Defense Forum at gagamitin nila as front organization. May underground dito pareho, mama. Ang NUPL, ang underground niya ay lumaban. Lupon ng mga manananggol para sa bayan, member ng NDF. Pero mga lawyers sila. Yan. Ang karapatan ay may NDF underground cell. Totoo po ang aming binabanggit sapagkat ito ay hindi kayang itanggi. Sa katotohanan, libo-libo na po kami ang nagtestimonya dyan. Ngayon, ito po ang isa sa mga nagtulak kay Colonel Mungao para mawala pong pagtitiwala niya kay Marcos. Korupsyon, plunder, abuso sa poder at pakikipagsabwatan sa mga kalaban ng gobyerno. Iyan po ang kuha ko kung bakit nagdesisyon ng pinakamatapang na desisyon ngayon itong active senior colonel ng AFP Philippine Army, Scout Rangers, sabi ni Ma'am Lorraine, at the same time Special Forces trained, no? Ibig sabihin elite soldier, elite officer po ito si Colonel Mungao.
At siya po ay nananawagan ng withdrawal of support from Bongbong Marcos Jr. being the Commander-in-Chief. Isa dyan sa pinag-uusapan namin ni Ma'am Lorraine, ito ang aming diniscuss na hindi po may tatanggi. Alam ng AFP, alam po ng PNP at ng security sector, alam po ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency, alam po ng ISAP, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, na si Romualdez, si Marcos ay nakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF. Alam din po ng taga-NTF, LCAC. Yes, hindi kami nagsisinungaling at gumagawa ng kwento. Kaya hindi kataka-taka po na nagkaroon ng isang matatag at lakas ng loob na senior colonel sa katawan ni Colonel O.D. Munggaw, class 92 of Philippine Military Academy, to speak out and stand up. At sabi niya, hindi niya gustong bitbitin ng AFP, but on his personal decision, even if he is in active service, he is willing to face the consequences of calling out na dapat i-withdraw ang support niya kay Marcos at hindi niya kayang lunukin na pinamumunuan siya ng isang commander-in-chief na itinurong drug addict, itinurong magnanakaw at mandarambong at pasimuno ng sindikato sa gobyerno. Ma'am Lorraine. Alam mo, I've been wondering, no, mula't simula nung naging halatang halata at nalaman natin na kakampi ng gobyerno ng administrasyong Marcos ang CPP, NPA, NDF party list, di ba? Nagtataka ako, alam naman ng AFP bakit walang nagsasalita, no? So it's about time, no? Talagang si Colonel Munggaw is like the ano na nga yun? The emperor's the little boy, the Emperor's new clothes. The Emperor's new clothes. Siya nagsasabi ng totoo, no? Finally, he's speaking out and speaking. Nakahubad ang emperador. Yeah, and in our experience, no, in my experience as at the NTF LCAC, magsalita ka ng totoo. The truth is formidable. So while this is his personal statement, we really hope and pray that men and women in uniform, no, who really still value integrity, courage, and loyalty to the flag and the Constitution will follow suit. Because Bongbong Marcos ought to resign. He is so unfit. When people say, let's wait for 2020, tumatayo balahibo ko. Kasi every day that wala na tayong mararatnan ng 2028, ililimas niya na ang kaban ng bayan. Pinapakita niya ngayon, no? 2026 na budget, magnanakaw siya ulit, di ba? At he's totally, we've given him more than 2, 3 and something years, no? That's why ang ganda din ng column ni General Arevalo, di ba? Very clearly, parang you were given the chance and you have failed. You have proven very clearly that you're unfit to lead this country. Step down. Correct. And that's what we're asking the men and women in uniform. Do the right thing. Do the right thing. Kasi in my experience, no, doing the right thing, hindi mo talaga makikita what's in front of you. Hindi mo malalaman kung ano yung consequences ng ginawa mo. And your only compass really is your character. And so you do what you believe is correct. So do the right thing. No? So I agree to that. At ang sabi nga ni retired Major General Attorney Edgar Arevalo ng Philippine Marines Corps, retired ito, kasama namin ito ni Ma'am Lorraine sa Strategic Communications Cluster and sa Security Cluster na tinutulungan namin ni Ma'am Lorraine sa NTF-LCAC, abogado po ito. Sabi niya, you were given the chance to redeem not only your family's name, your honor, but to redeem the country and the legacy of your father na gusto mong ipakita na hindi kayo masama. Pero you failed big time. You squandered it. Ang kabutihan at ang pagiging maalwan ng mga Pilipino na pinagbigyan ka, minsan lang po yan magaganap sa kasaysayan eh. Na sinipa na kayo sa pagiging diktador at pasista ng tatay mo, ang pamilya niyo na itinuring na the greatest robbery of government ang ginawa ng tatay mo. Yan ngayon hinigitan mo in 3 years time ang ginawa niyang pagnanakaw for 20 years. And then, ipipilit mo pa rin ang sarili mo na manatili ka. If you really love the country, and if you really care a bit, kahit kunti lang sa taong bayan, umalis ka na. Isinusuka ka na ng taong bayan. Itinatakwil ka na, Marcos. Kaya nga hindi ka taka-taka na ang magiging reaksyon ngayon ng AFP is to panic. Magpapanik sila na wag sumunod
ang marami pang mga junior and middle level officers sa gagawing pahayag o ginawang pahayag earlier ni Colonel Mongao. Ulitin namin ni Ma'am Lorena, Special Forces ito, trained Scout Ranger officer ito, battle tested ito sa Marawi, and nakipagbakbakan din ito sa CPP, NPA, NDF at iba pang teroristang grupo. And yet, sabi niya, hindi niya nakikita ang kanyang sarili na manatili bilang senior officer sa loob ng AFP na ang Commander-in-Chief ang pinagmumula ng pinaka nakakahiyang iskandalo ng pandarambong at pangungurakot. At ang malala pa, nakikipagsabwatan pa sa mga totoong kalaban at nagwawasak ng lipunan at nagpapabagsak sa gobyerno. Yun pang kanyang kinakakutsaba, mga kababayan. So we perfectly understand bakit ginawa ito ni Colonel Odi Mongao, sapagkat ito ang tamang dapat gawin. Ito ang matagal nang dapat ginawa ng AFP at ng PNP because they are never owned as a property and private instrument of protection ni Marcos, ni Romualdez at ng mga korap na politiko. They are owned by the Filipino people na siya ang pinanggagalingan ng kanilang puder at serbisyo at siyang nagbibigay ng sahod at proteksyon sa kanila upang sila ay manatili bilang organisasyon. Walang purpose ang AFP at ang PNP if they are not serving the interest of the Filipino people. Mga kababayan, yan po ang aming punto. So as the moment na nag-uusap kami ni Ma'am Lorraine, si Colonel Mongao hindi namin alam kung safe po siya, kung na-custody na siya, kung na-aresto na siya, kasi immediately ipa-aresto siya at i-subject for court-martial proceedings in the violations allegedly of the Articles of War in his actions of calling out his personal message of withdrawal of support from Marcos Jr. as Commander-in-Chief, Ma'am Lorraine. Yung sinabi ni General Arevalo, di ba, to step down, di ba? If you love our country. No, but we know that he doesn't love our country. It's very clear. No, I don't think he has the capacity. He's a drug addict. No, drug addicts don't have the capacity to love even themselves. Yeah. You cannot love another person if you don't even love yourself, diba? So he has no capacity for. He has proven that time and again. So the onus will really be on the armed forces of the Philippines, which is why what Colonel Mongao has done is a guide, no. Because Bongbong Marcos was very apparent, very clear. No, he did not run to serve. He ran to steal from the Filipino people as much as he could and as fast as he could, and talagang pipigain. And he's gonna borrow and borrow and borrow. At ang mga apo natin ang magbabayad niyan. So he did not run to serve, and he ran to steal and to really cling on to power. Therefore, he's not going to step down. No? And now, it has come to the point where nasa crossroads tayo because the Filipino people ay itinatakwil na siya. Diba? Hindi na papayag ang Pilipino kay Bongbong Marcos. Isinusuka na siya. No, itinatakwil siya. Pero ito, kasi drug addict, ang kapal talaga ng mukha nito. Walang kahihiyan itong mga ito. Right? And he's surrounded by people who benefit and who will also cling on to power. The people who have no love for country at all. Diba? So, the onus is really on the armed forces of the Philippines. And I don't know if I have a blind spot because my husband is a soldier, no? But I have seen with him how much he loves our country. And I have seen, those words, no, yung kinote ko, a cadet that does not lie, steal, or cheat, or tolerate. And people are saying those are just words. No, there are people, there are men and women for whom those are not words, but this is their lives. And one of them is my husband and some of our closest friends. No, so nagpapasalamat ako na the onus is on the armed forces of the Philippines, no, na men and women of honor, except Browner, I guess, no, but diba, I mean, kasi these are heroes, no, warriors. Ibinibigay nila ang buhay nila every day in ways that ordinary citizens, no, will never do. And that to me was my inspiration in LCAC. Pag sinasabi no, tapang-tapang mo, it is because I just really wanted to be like them, no, na talagang ibinibigay nila yung buhay nila. So itong decision ni this uncommon valor itong ginagawa ni Colonel Mongao is not new to me, no.
I've had the privilege of being married to someone like him, no, a man of honor, and our closest friends are men and women of honor as well. So I really hope not, kasi ang nangyari kasi kay Ferdinand Marcos Sr., winasak niya ang AFP. He Correct. corrupted it so that nawalan ng tiwala ang taong bayan, and then when na-depose siya, they had to undo so many rot, 'di ba? Talagang nag soul searching ang AFP hanggang pinagkatiwalaan na naman sila. And under PRRD and even years before that, the AFP had become the most trusted institution. And now it's not like that anymore, no? So I hope we get back there, no? Yeah. And speaking of Colonel Mungao, we are expecting that anytime Yeah. soon, magmo-monitor tayo kung he has already a secured location na hindi siya maaresto. We were made to know, as per information, Ma'am Lorraine, mga kababayan, na mailalabas po siyang mga kaabang-abang at very interesting na pahayag in connection with sa kanyang matapang na pagdeklara ng personal decision to withdraw support and recognition of the Commander-in-Chief. Ito po ay aktibo siya, kaya mabigat pong epekto niyan dahil siya ay active member and senior officer ng AFP. Ang last assignment yata niya, ma'am, nasa TRADOC, Training and Doctrine Command sa mga Army. Hindi ko sigurado, ma'am, kung doon siya na-assign o kasi ang huling balita ko, nag-battalion commander pa ito sa 15th Infantry Battalion at na-deploy pa rin ito dati sa Marawi. Pero wala na akong monitoring sa kanya kung ano ang last assignment niya ngayon dahil ang mga classmates nga niya, mga tag-2-star general ng iba. Like si General Morados ay vice commander na ng ating Philippine Army. Si Miguel Aguilar is deputy na yata, ma'am, ng J7 ngayon, or deputy ng CRS sa buong AFP, and many 92 ay nasa brigade commander ng iba sa kanila, Ma'am Lorraine. So we're expecting that there will be updates from Colonel Mungao kung siya ay nasa secured location na at kung may ilalabas sa napahayag. So bantayan natin, and kung mayroon pa bang iba na may ganito din pong gagawing desisyon, we are not encouraging but we are not also expecting or losing hope na mangyayari ito. That the AFP will decide and side with the people, Ma'am Lorraine. Yeah, well, interesting times, no? And we really pray for our country. Kasi talagang in under 3 years winasak ni Bongbong Marcos, no? Talagang the numbers are horrific. No, we're already we're reaching 60, no, yung exchange rate. Nag-60 na, ma'am. Nag-60 siya, bumalik lang siya sa 59.8. Nag-60 na siya 2 days ago. And on the ground daw, the reality is 60 na siya, sabi ng mga businessmen, no. So correct. ang ibig sabihin nun, talagang talagang yung ating ekonomiya ay talagang bumubulusok, and it's directly connected to the corruption of Bongbong Marcos, no, and his incompetence and his indifference, no, and hindi talaga siya bubuti kasi wala siyang kakayanan, no? He doesn't have the heart, the brains, nothing. He doesn't have it, and then there's going to be floods again, there's going to be calamities again where you need a real leader. You need a real leader. No? So we pray for our country, no, more than anything. No. And speaking of praying for our country, ang hindi pa nagawa noon, ma'am, ng iba pang mga nakaraang gobyerno, ginawa ni Pangulong Duterte. Speaking about that, ang pagbubuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At kayo, sa panahon nyo, pumunta kayo ng Estados Unidos at Europe to bring the message directly from the very government task force na nakatutok sa paglaban at pagdurog ng communist terrorism. Ang tinutukan nyo ang kanilang international na galamay na tinatawag nilang ISW. Or pinaganda lang nilang pangalan, International Solidarity Work. Pero sabi sa atin ni General Monteagudo, dating Director General ng NICA, ang totoo naman yan, Eric, terrorist networking yan. Tama ka, sir, sabi ko. Terrorist networking. Speaking about that, Ma'am Lorraine, you dared to do what was never done before. You brought before the doorstep of the U.S. authorities and European nations itong katotohanan na nabubuhay ang CPP, NPA, NDF
Dahil tuloy-tuloy by 40 to 50% ng sources nila galing sa international funding. Ang kalahati ay galing sa mga telcos, telecommunications, mga mining company at sa Kongreso ng Pilipinas na pinupunduan ng kanilang party list. And then, ang recruitment hindi lang dito nangyayari. Nangyayari pati sa abroad. And you are vindicated now. You are vindicated, Ma'am Lorraine, in your Truth Caravan. Ang tawag niyo nun, Truth Caravan, Ma'am, Truth Mission to the US and Europe, dahil ito si Chantal Asicoche ay na-recruit hindi po sa Pilipinas, na-recruit po siya sa Baltimore, Maryland. Ang state yata, ma'am, is Maryland, tama ba? Maryland siya. Baltimore is a major city ng of Maryland. Yeah. Doon siya nag-graduate sa University of Maryland, Baltimore County. Napakagandang eskwela ng University of Maryland. Yes, magandang eskwela ito, ma'am. Yeah. At PhilAm ito, ibig sabihin, isa sa kanyang nanay o tatay niya ay Pilipino na doon na nag-migrate. Kaya sa picture kanina na inilabas po at video ng 203rd Brigade, Ma'am Lorraine, si Chantal ay hindi makapagsalita ng direktang Tagalog, kaya ini-English siya ng sundalo. Nanginginig pa siya, pero buhay. Pinapakain siya, recovered siya at doon siya nakita sa hukay na parang ginawang foxhole nang magkaroon ng labanan at katabi niya lang doon ang namatay din na si Jerilyn Rose Doidora ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ma'am, how do you react to this? Na itinatanggi pa rin ng CPP, NPA, NDF na may international terrorist networking operation sila at ito na nga sinasabi nila exposure lang ito, researcher lang ito, human rights research worker ito, Ma'am Lorraine. Alam mo Eric, no, mga kababayan, hindi natin pinapansin kung ano sinasabi ng mga yan kasi mga manigas sila, 'di ba? Kausapin nila, magsalita sila sa isa't isa nila. Pero if this were if I were in government still, no, what we would have done and what we did before if something like this happened is that we would have sat down with the Department of Foreign Affairs, and we would also go to the US or speak to our counterparts there about all of this that's going on para ma-cut off ang funding nila kasi yan yung ginawa namin, no, at itong tinan mo naman siya syempre sa communications, tinan mo naman itsura, di ba? Wala, nakita niyo ba yung tiyan ni Franz Castro? Tinan mo ito, papayat-payat na nakakaawa, na mukhang gutom na gutom. Pero yan sila Reneco, sila Tonchitinho, o di ba? Ang lilinis ng itsura. Eric, meron akong tatanungin pala sa iyo. Sige, ma'am. Kasi lumabas ito doon sa court case, no, na nasa constitution ba talaga ng CPP na kahit yung pagsalita ng mga operatiba kailangan malumanay, kailangan very respectable. Kasi kailangan palaman natin sa mga kababayan natin ano ang CPP, NPA, and paano sila nanloloko. At saka number 2, Eric, paano ba naloko itong batang ito? No? Pwede bang ipakita ito? Opo, ma'am, nandyan yan sa saligang batas sa preamble ng CPP, Communist Party of the Philippines, na maging magalang sa pananalita at mahalin palagi ang interes ng masa. Yun ang ipinapatimo sa amin, ma'am. Pag sinabing masa, mga magsasaka, manggagawang bukid, mga mangingisda, mga katutubo, yung ordinaryong mamamayan. Yes. At nandyan din po yan, ma'am, hindi lang sa saligang batas, kundi sa tinatawag na 3-8. Yung 3-8 po, 3 rules and 8 points of attention. 3 discipline and 8 points of attention. Parang yan ang articles of war ng AFP. Kung ang AFP ay may articles of war, ang NPA ay may 3-8. 3 discipline and 8 points of attention. Nandyan yan, ma'am, ang isa sa provision dyan na dapat i-memorize mo sa NPA, maging magalang sa pananalita, respeto sa mga bata at mga matatanda, at huwag magsamantala ng kababaihan. Pero yan ay isang kabalintunaan. Sapagkat ang daming na-rape na kabataan kababaihan ng mga NPA commanders or kapwa NPA na pinabayaan at pinagtatakpan lang, kagaya ng pangre-rape ng kabataan sa Kabataan Party at Anak Bayan na isiniwalat nga mismo, no? Isinulat yan sa Inquirer, isinulat yan sa Rappler, at pinagtatakpan lang ng grupo nila Raul Manuel, ng Gabriela, tahimik sila. Pero sa tanong ni Ma'am Eric, si Renato Reyes pa, yung sexual opportunism niya. Si Renato Reyes, si Babalu,
no? Kaya nga siya ma'am nawala, di ba? Parang 6 Yeah. months yata ang kanyang suspension. Kaya siya nawala ng mga 6 na buwan. Ganon din yung namayapa na si George San Mateo. Naalala mo ng piston Yeah, na yeah, itinapon nila sa Baguio? yeah. Namatay na lang, hindi na siya nakabalik sa piston. Pero Yeah. pinagtatakpan lang nila. Yeah. Hindi nila sinasabi ang sexual abuse and sexual opportunism and rape. So, yung mga sinasabi namin ni Ma'am Lorraine sa tinatalakay namin dito, they are only as good as in paper. But in practice, hindi po yan nasusunod. At ang binabanggit ni Ma'am Lorraine, ito na, ang pagkaka-recruit kay Chantal Asinochi, no, na galing sa Amerika, pinababayaan din po ito kasi ng US government dahil hindi na nagpursigi ang diplomatic mission and foreign mission ng Pilipinas sa Amerika para kausapin ang US State Department, kausapin ang FBI, at paliwanagan po ang mga American authorities na pati sa schools and universities sa paligid po ng Amerika, lalo na po sa New York, sa California, San Francisco, Baltimore, Washington area. Nandyan po ang mga Oregon, pati Canada, nagre-recruit po ang CPP, NPA, NDF. In-export po nila ang organization nila dito sa Pilipinas. Ginawan lang nila ng international or USA na nakadugtong like Anak Bayan, USA, Kabataan, USA, Gabriela, USA, o kaya Gabriela International, Migrante International. So these are front organizations na nagre-recruit, at ito nga ang patotoo dahil pangatlong kaso na po ito na nahuli, o pang-apat. Ang una si Melissa Reyes sa Tarlac, pinalabas sila na independent journalist. Pero NPA talaga siya ma'am, at na-recruit at nakuha siya doon sa labanan sa Tarlac, no? Nahuli siya. Number 2, itong namatay ma'am or nabaril sa Baguio. Naalala mo Ma'am Lorraine na nakaparalyze siya, na tamaan siya sa enkwentro sa Cordillera, lalaki. Si Brownlee, parang Brownlee ang pangalan niya. Yeah, ang pangatlo, yes, correct. Anak bayan din yon. Ang pangtatlo na Bulgar, yung binulgar ni General Parladi na namatay sa COVID sa Mindoro, na mga anak bayan USA. Pang-apat ito si Chantal Asinochi, Ma'am Lorraine. So you are vindicated. Napatunayan po nila Ma'am Lorraine na totoo ang Truth Caravan at may purpose talaga sa US at sa Europe, Ma'am Lorraine. Kasi we're wrapping up na, Eric, di ba? So gusto ko lang kaya natin pinag-uusapan ito kasi yan yung nature ng kinampihan ni Bongbong Marcos. Kung kaya binuksan niya talaga ang impyerno sa Pilipinas. Yung the gates of hell talaga, he opened it to the Philippines. Kasi biro mo, inupo niya at ginawa niya makapangyarihan ang mga terorista. Tapos binigyan pa ng napakaraming funding, di ba? So Eric, we have to wrap up already pala. Yeah, ma'am. I think nakaisang oras din tayo, Ma'am Lorraine, and I think we're waiting for some updates. Thank you, Ma'am Lorraine. No? Ang final naming salita lamang dito, hopeless na po itong si Marcos, kaya kapit pati sa demonyo at mga terorista. And we will not allow that. At ito ngayon ang panawagan na release Chantal Asinoche ay pagpapakita po na inamin nila na captured ito sa labanan. NPA talaga ito. At pangalawa, nabulgar natin na tuloy-tuloy palang pagre-recruit pati sa international. At ang pangatlo, mga kababayan, para makalusot sila dito, sasabihin nila, walang pangyayaring ganito kung may pistok sana. Huwag nating patulan yon. Huwag nating payagan na palusutin ni Ginoong Marcos ito. At bantayan po natin, sapagkat nililito ni Marcos ang taong bayan, may issue ngayon tungkol kay Colonel Odi Mongao, maghahanap na naman siya ng diversion upang tapalan niya itong mga pag-iskandalo ngayon na marami na ang mga nag-aalboruto na mga officials ng AFP at PNP kay Marcos at nakakahiya na ang kanyang pagiging commander-in-chief. Ganon din po mga kababayan dito sa kanyang paglalaro ng apoy sa mga komunistang terorista.